Okay, Glenn. Laila, nasa linya natin si Attorney Rowena Guanzon. Ay, sa Attorney Rowena Guanzon. Good morning po, Attorney. Good morning, Ate Laila, Kuya Gen. Yes, good Oo, morning. Mayong aga. Mayong Oo, aga. aga pa ko bugtaw ni Gutesa. Gani, ano bang natabo nga? Nagkaintindihan na yung dalawa. Anong natabo kay diri kay Kudesa man? Oo nga, nagrekanta. Attorney. Kuan sa kuno daw is a resurrected man. Oo. Talaga naman itong si Gutesa. Oh. Nakita ko lang yung statement niya eh. Oo Kaya ang nga, dami oo nga. tumatawag. Oo. Sabi niya dun sa statement niya na, di ba bumaligtad na siya? Yes. Na hindi daw totoo yung lahat ng affidavit niya at sinabi niya doon sa Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta. Mhm. Sabi niya, pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at ni former Kong Mike Defensor. Okay. Okay. At sinabi pa niya na may tumawag sa kanya na galing sa opisina ni Senator Marcoleta Mhm. at inalok na kung gusto niya akong tawagan si Attorney Guanzon para sa kanyang salaysay o affidavit ay bibigyan siya ng numero. Mhm. Kaya pati ako, Nadami dito. parang ibig niya sabihin kasama ako doon sa conspiracy ni na Senator Marcoleta at Mike Defensor na Okay. gamitin lang siya laban kay Martin Romualdez. Pero sinabi din niya na hindi naman daw siya nag-contact sa akin. Talagang hindi. Yung sinungaling na yan. Mga pakialam ko sa kay Gutesa na yan. Ang layo-layo naman paano kung magiging kliyente yan. Oo. Pero ang Eh, alam ko dyan, baka inisip niya. Tinadamay ako. Kasi alam nila na siyempre friend ako and supporter of Senator Marcoleta. Kaya dinadamay na naman nila ako. Mhm. Pero may magagalit dyan sa ginawa ni Gutesa, si Ombudsman. Mhm. Mhm. Attorney, itong si Gutesa, after niyang tumistigo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala, hindi na siya naging visible. Attorney. Nagtago siya o pinatago siya. Mhm. Sigurado naman, hindi naman Ako obvious naman yan. Bakit babaligtad si Gutesa? Nakatestify na siya. Hindi perjury yun. Oo. Diba? Kasi nag-testify na siya under oath eh. Oo nga, oo Kung nga. pinabit lang niya, edi walang perjury dahil di naman siya nakatestify. Nag-testify siya doon. Kung pinilit lang siya, dapat di ba makikita mo naman kung ang behavior ng taong pinipilit. Aha. Kaya Opo. sigurado na maleta siya. Na Na maleta. maleta si Gutesa. Okay. Pero sa tingin Okay, mo Glenn. rito, attorney, kasi nung una merong yung mismong 18 mari, may 4 na bumaligtad, di ba? Tapos sumunod to si Gutesa. Sa tingin Oo. mo, sino yung mga nasa likod dito para itong mga taong ito ay bumaligtad sa kanilang mga unang testimonya? Sabi mo mga under oath to si Gutesa. Sig sabihin, lahat ng mga niya pinagsasabi niya doon ay pawang katotohanan. Pero ngayon, nadiin yung dalawa. Tingin mo, anong klaseng tactic to? Sino ba ang beneficiary niyan? Yung Ayun. pagbaligtad ng 4 na yun at ni Gutesa, hindi ba si Martin Romualdez? Ayun. So, kung sino yung beneficiary niyan, syempre siya yung pagdududahan natin. Siya yung may nito, Mhm. na gumalaw nito. Mhm. Ngayon, ito problema na yun, yung 4 na yun, at ni Gutesa, dahil nag-announce na ang ombudsman, na pwede silang kasuhan yung 4 na yun, na kasama sa plunder Mhm. ni Martin Romualdez. Mhm. Mhm. Kasi sa plunder naman, pag nag-deliver sila o nag-receive sila, kasabwat sila. Mhm. Edi inamin nila na kasabwat sila. So, una nila affidavit. Ngayon, kaya nga sabi ko, dapat isama din ng ombudsman si Gutesa doon sa kaso ni Romualdez. Mhm. Kasi, para malaman talaga ng mga tao sa husgado kung totoo ba itong mga pinagsasabi niya. Kasi yung ibang kasama niya, sinabi din na kasama sila sa pag-deliver ng mga mali-malitang milyon-milyong piso na kickbackan. Mhm. Pero paano na yung iba? Kasi kahit mag-withdraw si Gutesa at yung 4, meron pang ilan pa ba yun? 5 minus 18? O di may 13 pa. Oo. Mhm.
May 13 pa na nagko-corroborate yung mga testimony nila na nag-deliver sila. Although hindi sila sabay-sabay nag-deliver, Oh. pero nagkakaalaman sila na nag-deliver sila na mali-maliit ang pera kay Martin Romualdez sa bahay niya sa Forbes. At utos ni Saldico, yung kanilang boss. So yan ang ngayon yan ang problema ni Gutesa na hindi niya nakita. Nako. Dahil ngayon, ombudsman na ang kalaban niya. Oo. Hindi si Senator Marcoleta. Ayun. Dinadamay lang kami dito kasi alam nila na supporter ako and friend of Senator Marcoleta. Pero kung layo naman ang kwento nitong Gutesa na ito, Okay. bakit naman gagawin yung salaysay niya? Sino ba yan? Parang, Okay. parang sino ba yan si Gutesa para bigyan ko siya ng panahon ko ba? Tsaka mga ganyang klaseng tao, parang layo naman yan sa akin, di ba? Wala akong access dyan. I mean, I don't want to have anything to do with them, di ba? Ang binanggit mo kanina, attorney, yung mga nakinabang dito, yung pagbaliktad ng yung 4 na Marine at pagbaliktad ngayon ni Gutesa, sabi mo, ang makikinabang dito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Pero doon mismo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya di ba, na uusad na yung kaso at hinahanda ang kaso laban sa dating Speaker. No, hindi naman niya pinapangalanan. Parang hindi niya masambit yung parang si Darth Vader sa Star Wars. He who cannot be named. Ano ba? May minipit ba mga dila nila na hindi nila masabi ang pangalan niyang pinsan niya? Eh di matagal na po yung SONA na yan. Napakatagal na. Last year pa sinabi natin makukulong siya. Wala naman siya nakulong. Ngayon, kailangan patunayan na yan ni BBM at na Ombudsman na itong si Martin Romualdez ay hindi po yan untouchable. Ayan, Ngayon, si Gutesa, nadagdagan pa ngayon. Akala ni Gutesa nakaisa siya. Ngayon, sakit ng ulo niya. At ngayon, sigurado, pag dinamay siya ng Ombudsman sa plunder case, kasama siya makukulong ni Martin Romualdez. Kasi hinog na yung kaso na yan Yan sinasabi ng Ombudsman Hinog na yung kaso na yan ni Romualdez. Pinag-aaralan mabuti. Kasi siyempre si Romualdez, maraming abogado, maraming pera, di ba? Kaya matitinik din yung mga depensa niya. Pero sa presinto ka na magpaliwanag, kumbaga, di ba? Kinulong nyo nga si Senator Marcoleta na walang perang ni isang kusing galing sa gobyerno, ginawa niyong plunder yan pa si Martin. Doon siya dapat sa kulungan, sa pinakamainit doon na selda. Para pumayat siya. Grabe, parang wala nang matrust ang mga tao ngayon. Sino ba ang masasandalan natin na totoo? Di ba? Kaya dapat patunayan ng Ombudsman sa atin para pakulong na yan si Martin Romualdez, sama na si Gutesa at saka yung 4. Parang nagugulumihanan, dati-rati naninindigan, and then bigla na lang, eto ngayon, sumabog na naman ang ganitong mga balita na pag-uusapan naman. Mapipinpoint ba natin talaga, attorney, kung sino ang yung tinatawag na mastermind sa nangyayaring itong katiwalian sa bansa? Kung ganito yung mga nangyayaring usapan. Ayaw siyempre ni BBM. Naisipin natin ng mga Pilipino at ng mga pinag-uutangan niya na siya ang mastermind ng flood control funds corruption. Di ba? Na naging sikat siya sa buong mundo. Ayaw niya siyempre. Kaya gusto rin niya na makulong si Martin. Di ba? Kasi hindi naman yan kakasuhan ng Ombudsman Kung hindi siya, kung makikialam siya So at the least, hindi siya nakikialam sa Ombudsman. And, to his credit, Ombudsman Remulla, pag tinuloy niya ito, bilinda ako sa kanya. Kumbaga, ayaw ni BBM na ituro siya as mastermind. Kaso, itong si Martin Romualdez ngayon, sinabi niya rin, di ba sa video niya, na I will not go alone. I will take you with me. Marami akong alam sa administrasyon nito. Oo. Magtuturo din siya. Kung ikukulong na rin lang din siya, edi magturo na rin siya. Hindi ba? Parang gusto natin malaman ang katotohanan. Edi sige, pero kulong muna siya.
Unfair naman yun. Si Senator Marcoleta at si Mike Defensor at mga kasama, kinulong nyo sa campaign funds, campaign donation. Ano yung plunder? Tapos, ito, baleta-maleta, may testigo na. Hindi pa nakukulong. Yun nga ang ano ng mga tao na hindi na injustice na ito kay Senator Marcoleta at kay Mike Defensor. Itong ginagawa ng ombudsman. Matutuwid niya lang ito kung si Martin din ay pakukulong niya at makapiyansa si Senator Marcoleta at si Mike Defensor.